Okay, let's continue. One of these days, love will lead you back. Okay. So our next lecture is on our drug concentrations and pharmacokinetic models. So these are tools that we can use to better represent a complex biologic system like a human. And we're also going to talk about drug concentrations, where to find them, and the significance of these data. So first is our drug concentrations. Now, drug concentration is important because number one, it directly correlates with the effect of the drug. Marami tayong gamot na merong tayong tinatawag na dose response. What does dose response mean? Sabihin nun, pagtaas ng dami ng gamot, paglakas ng effect. Ganun lang kasimple. There is a dose-response relationship. Habang tumataas ang ating concentration, lumalakas din ang effect ng ating gamot. Okay? So because drug concentrations are important in determining population kinetics, drug concentrations are measured in our body. Marami tayong sample na ginagamit katulad ng breast milk, saliva, plasma, urine, and blood. So marami tayong pwedeng pagkakuhanan ng drug sample. In general, chromatographic and mass spectrophotometric ang gamit natin to determine concentration. Most of the time, what we use is HPLC. HPLC ang ating main way to detect concentrations in our body matrix or our body fluid matrix. Hindi uubra ang basic UV-Vis kasi complicated yung sample natin. Pag kumuha ka naman ng dugo, maraming kahalo yon, which will interfere with the detection. Pag HPLC, kaya niyang ipag-separate yung iba't ibang parts ng matrix bago niya basahin yung concentration. Kaya in general, ang gamit natin ay HPLC. Okay. Now, only a few biologic parts of the body can actually be sampled because it will give you the most amount of drug sample. We can separate our drug samples into two. We have our invasive and we have our non-invasive. Ang pinagkaiba, yung isa nasasaktan ka, yung pangalawa hindi. So kapag sinabi nating invasive, ito yung mga causes pain or penetration into the body. Sampling blood, spinal fluid, synovial fluid, tissue biopsy, or any material that requires parenteral or surgical intervention, that is our invasive. So as much as possible, we don't want invasive sampling. Ano yung ating alternatives? We have non-invasive methods such as urine. Hindi po masakit umihi unless may UTI ka. Saliva, feces, or expired air, or any material that can be extracted without surgical or parenteral intervention. Hair could also be. So in our forensic science, we usually use urine or hair. Ang hair, it is a sign of long-term drug use, especially in heroin. And urine is the best choice to detect drugs that were introduced into the body. Okay? Kasi pag na-excrete, lalabas sa ihi. Ilisang gamit. The measurement of the drug and metabolite concentration of these biologic materials yields important information. And not all biologic samples give the same interpretation. Analytical methods should be able to distinguish between the following: bound and unbound. Pag sinabi nating bound drugs,
ito yung nakakabit sa plasma proteins. Pag unbound, ito yung mga lumulutang lang. It should also be able to detect each metabolite. It should be able to distinguish the parent compound from the metabolite. And the pharmacologically active species should be identified. Okay. Let's talk first about drugs in the blood, plasma, or serum. So in general, most of the time, our drug sample comes from the blood. Ang ginagawa natin sa blood ay sinecentrifuge natin. Alam niyo yung centrifuge yung naikot? Okay, naikot na mabilis. We use blood because it contains plasma and serum. Please take note that plasma and serum are two different things and they contain different amounts of drugs. So, the best choice for drug sampling in general is our plasma. The best choice for drug sampling is our plasma. The reason is, bakit plasma? Is plasma usually contains the drug. Doon mo makikita yung ating gamot. Secondly, drug plasma is in dynamic equilibrium with all parts of the body. It's in dynamic equilibrium with all parts of the body. What does this mean? It means, class, it is safe to assume that pag humugot ako ng dugo sa inyo at sinukat ko yung dami ng gamot sa plasma mo, it is safe to assume anong concentration sa plasma, yun din ang concentration sa inyong liver, sa inyong heart, sa inyong lungs, sa inyong fats. Wag naman pala fats, muscle. Bakit? Because plasma rotates within the body. It's in dynamic equilibrium. Hindi natambay ang ating plasma. So with this assumption, if we draw blood and detect concentration in the plasma, that is the concentration for the whole body. It is the concentration for the whole body. Kung 10 milligrams per liter ang nasa inyong plasma, 10 milligrams per liter din ang nasa muscle, sa heart, sa lungs, sa kidney. Because it's in dynamic equilibrium. Dahil siya ay dynamic equilibrium, siya ang ating gagamitin kasi instead of picking a sample sa inyong target organ, pagpalagay natin, nagdi-develop ka ng gamot sa puso. So sa puso dapat siya gagana. Ay, kung ayaw mo ng plasma, anong gusto mo? Magbabiopsy ka ng puso? Bago aalamin mo kung gaano kadami ang gamot doon sa puso? Pwede naman. I'm not saying that's wrong. I'm saying that ang hassle. Pwede naman kasi sa plasma na lang. Mas madaling kunin, it is also representative. Okay? So in general, the best sample talaga is plasma. Kaya makikita nyo within all literature, kahit sa lectures ko, lagi tayong plasma level versus time. Hindi blood level, hindi tissue level, plasma level. So these are the blood components. Ito yung pinagkaiba ng ating whole blood, serum, and plasma. Plasma, ito yung natitira kapag sinentrifuge yung ating dugo. Bago serum, yung natitira pag pinakclot yung dugo. Most of the time, plasma lang talagang ginagamit natin kasi nandun yung ating plasma proteins. At nandun ang ating drug. There is a certain distinction though that
Sa plasma, nandun lahat ng gamot. Pero, mamaya tayo mag-talk about later on the course, we will talk about drug binding. Nandun yung gamot at nandun yung plasma proteins. Yung plasma proteins, like albumin or alpha-acid glycoprotein, these are substances that can bind the drug, rendering it inactive. Magkasama yon doon. So if you're going to analyze plasma level concentration, paghugot niyo sa plasma, magkasama yon, bound at unbound. So you need to be specific anong sinusukat mo. Bound ba or unbound? Kasi yung bound, hindi nagana. Nakadikit siya sa plasma protein eh. Masyado siyang malaki. Pag free, yun lang yung active. Pero sometimes, gusto natin combine. If you're trying to determine how much drug actually entered the body. So you just need to be specific. When interpreting plasma concentration, it is important to understand what type of plasma concentration the data reflects. So, yun lang. Something to, pero usually, pag sinasabi natin plasma level versus time, we are talking about free. Free drug. Kasi yun yung nagana. Medyo wala kasing point kung i-report natin ay bound. Walang kwentang bound. Sunod. Drug concentration in tissues. Katulad ng sabi ko kanina, mahirap. Kasi, if you want to determine the amount of drug in a tissue, you have to perform biopsy. Bubuksan mo, bibiyak ka ng konti sa organ, then, saka mo susukatin yung gamot sa loob. Okay? I'm not saying na it's not a good method, but what I'm saying is, mas madali ang plasma level. Ginagawa lang ito. We only do this if we want to validate the presence of the drug in the organ. Okay? We want to validate if the presence of the drug in the organ. Take for example, ang iyong gamot ay immune monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies na specific sa certain type ng cancer. So, kung gusto nating malaman talaga kung nakakarating yung gamot, buksan mo, kumuha ka ng sample, check mo kung nakakarating talaga. Pag nakakarating talaga, goods yung gamot mo. Okay? Minsan kasi, minsan may mga exceptions na nakikita sa plasma, hindi naman nakakapasok sa organs. Lalo na kapag medyo malaki yung molecular size. Ang exception po lagi natin sa distribution ay utak. CNS, brain, spinal cord. Kasi medyo maselan yon, makapal yung walls doon. We're going to talk about that in distribution. So, anong gamit lang ng ating concentration in tissues if we want to validate presence of the drug? Ano naman kapag ihi at saka tae? Kapag sa ihi, you can't get the actual concentration from the body. Kasi nailabas na. Inaccurate na yon. Pero, ang maganda sa ihi, it is an indicator of bioavailability. It is an indicator of bioavailability. It is proof that the drug has entered the blood and the blood contained the drug. The blood was filtered, the metabolite was excreted. What does it mean? Pag lumabas sa ihi, yung metabolite nyo, meaning nakapasok sa loob ng katawan yung gamot. Pag lumabas sa ihi, ang ating metabolite, nakapasok yung gamot. Kasi, kung hindi siya nakapasok, hindi lalabas yung metabolite. Kasi the only way na makakarating siyang liver is pag pumasok siyang dugo. Dugo, liver, metabolite. Pag hindi nakapasok yon, walang metabolite kang makikita. So it's a reflection of bioavailability. That is also how we test for drugs. Sa mga
quick kits ng marijuana at saka shabu, basta nakita namin yung metabolite ng shabu or marijuana, positive ka. Kasi hindi naman lalabas yun sa ihi mo kung hindi mo tinitake. Dapat nakapasok muna sa dugo bago siya lumabas ng ihi. So, hindi mako-contaminate kasi metabolite yung hinahanap, hindi yung actual na drug. Ano naman kapag sa tae or sa feces? Pag yung ating gamot ay lumabas sa tae, sabihin nun, hindi kompleto ang absorption. It means that the drug was incompletely absorbed. Kasi, kung na-absorb yung gamot, dapat walang tira sa tae. Dapat lalabas saan? Sa ihi. Kaya, pag lumalabas yung gamot sa tae, it's either one of two things. Hindi na-absorb ng ayos yung gamot, or it is excreted biliary. Pero less common kasi biliary excretion. At usually, pag biliary excretion, metabolite din. Pero pag buong gamot, itinae mo, hindi nagana yung gamot na yon. Hindi nakakapasok ng dugo. Okay? So yun po, again. Let's summarize for now. Plasma level concentration, it reflects whole concentration of the body. Kapag tissues, ginagamit natin to if we want to validate the presence of drug in the tissue. Kapag ihi, we determine the metabolites. If metabolites are present, meaning na-absorb yung gamot. Pag tae, pag nakita nating buo yung gamot sa tae, hindi siya na-absorb or pangit yung absorption. Naintindihan po? Okay. Other methods is saliva. Saliva, or ang ating laway, it is less common as drug samples, pero may nalabas din po diyan. Kaso ang nalabas lang po sa saliva ay free drug. Meaning, it does not reflect the true plasma level concentration, pero free lang ang nalabas. And it's only approximate, hindi siya true values. So it's only good to check if present yung gamot sa katawan, but hindi siya reliable for quantification. So, merong mga test for marijuana sa laway at saka shabu sa laway. Pero it's lesser in quality compared to urine. Okay. So, significance in measuring plasma drug concentration. Okay. Bakit importante na sinusukat natin ang plasma level concentration? Okay? Since, again, plasma perfuses all around the body, kung anong concentration ng plasma, yun din yung concentration sa target site. Take for example, you have a drug for the heart, kung anong concentration sa plasma, yun din yung concentration sa puso. At kung alam nyo yung minimum effective concentration, you can determine if your drug is effective. If kahit na target ay heart, basta umabot yung plasma, goods na. Okay? So it is an indicator if your drug will work. Because, again, it perfuses all around the body. So because most of the tissue cells are richly perfused with plasma, meaning the plasma drug level is a responsive method to determine course of therapy. Monitoring the concentration of drugs in the blood actually ascertains that the calculated dose actually delivers the plasma level required for therapeutic effects. However, there is some caveats. With some drugs, receptor expressions or sensitivity in individuals vary. So, hindi po absolute yung ating plasma level versus plasma level. Moreover, if merong abnormality sa katawan ng ating sinusukat, it might not be really responsive to the actual pharmacologic effect.
Like for example, merong kidney failure, merong liver failure. Siyempre, naiipon yung gamot sa ating dugo. Okay. Sakit na rin pa. Kanina pa akong nagtuturo. Okay, next we have our pharmacokinetic models. Okay, what are pharmacokinetic models? The body, or the human body, is a very complicated system. It's a very complicated system. It cannot be simplified to just plain equations. Pero we don't have any choice. Okay? We cannot 100% predict concentrations in the body. Like for example, nag-administer ka ng gamot na ito bago, after ilang hours, gano'n na kadami. We can calculate, pero hindi perfect na yun yung concentration na lalabas. It's because the body is a very complicated organism and it's always in a state of movement. So, katulad na sinabi ko kanina, yung ating pharmacokinetics, sabay-sabay nangyayari yon. The moment you ingest a drug, naliliberate yung gamot, na-absorb ng katawan. Pagka-absorb ng katawan, i-distribute ng katawan. Pag na-distribute, kakapit sa kung saan-saan. Pag na-distribute siya sa liver or sa kidneys, ilalabas siya. So it's a very complicated process. So, to simplify those processes, or para lang may idea tayo kung nasaan na ba yung ating gamot, we use pharmacokinetic models. Pharmacokinetic models are oversimplifications of the interrelationships of our drugs and our organs. So this helps us grasp ano ba nangyayari sa katawan. Kasi pag tinake mo siya as a whole, ay baka hindi mo maintindihan. So monitoring of plasma drug concentrations allows us to adjust the drug dosage in order to individualize and optimize therapeutic drug regimens. Pero ang pinagbabasihan natin ay models pa rin. Okay. Itong models na to, sabi ko nga, oversimplification to. It doesn't account for everything. It just takes in the bare essentials para lang maintindihan natin kung ano nangyayari. Okay. So a model is hypothesis using mathematical terms to describe quantitative terms. Okay, mamaya papakita ko sa inyo mga model. The predictability of a model relies on proper selection and development of mathematical functions. Okay. So when we say pharmacokinetic parameter, isa lang munang ipapakilala ko sa inyo. It is a constant of a drug that is estimated from experimental data. So itong pharmacokinetic parameter, marami to. Pero ito ay experimentally determined at nagagamit natin sa pagpasok sa ating mga models. A good example is elimination rate constant. Mamaya, ano yung elimination rate constant? Elimination rate constant is the amount of drug removed per unit time. Elimination rate constant, the amount of drug removed per unit time. Ito ay mathematically determined. Parang experimental siya. Pero kapag meron ka na nitong elimination rate constant, marami ka nang madidetermine gamit ang ating models. Ito po ang gamit ng ating models. Okay. Isa-isa nyo na lang pong basahin. Marami siyang gamit. At ipapakita ko sa inyo ang pinakasimple. Pharmacokinetic models, again, are simple assumptions. Take, for example, types of pharmacokinetic models. We have two general types of pharmacokinetic models. We have our empirical and we have our physiologic. Yung empirical, these are very practical.
These are very practical for calculations because it reduces the whole system into its bare parts. It can be useful in explaining the mechanisms and processes. However, physiologically based models are much more complicated. Physiologic-based models are much more complicated. They take in much more data, but they give more accurate results. So ano ang ginagamit natin? Bilang mga pharmacist, ano ang gagamitin natin? Pareho. To give you context, paano? Kung ikaw ay nasa research, as in nagde-develop ka ng gamot, ang gagamitin mo, physiologic. Bago gamit yung physiologic model, so marami kang data, makakagawa ka ngayon ng constants. Elimination rate constants, half-life, etc. Yung constants na yon magagamit na ng ibang pharmacist for empirical. So kapag nasa clinical ka naman, like for example, you're going to calculate how long the drug will last. Empirical yung model mo, then yung data galing sa physiologic na research na. Mas simple yung iyo, pero may pinanggalingan na accurate din. So, para nagpapasahan lang kayo ng data. So in short, pag-research, physiologic. Ang ilalabas ng physiologic, constants. Yung constants ginagamit sa empirical. Yung empirical sa clinical setting ginagamit. Okay. Una is our compartmental-based models. Pag sinabi nating compartmentally based models, we express the parts of the body as compartments. Okay? We express the parts of the body as compartments. Papakita ko ang pinaka-simple na compartmentally based model. Meron kang katawan. Isa siyang compartment. Ang gamot, papasok. Ang gamot, lalabas. Yan na yung model mo. Yan lang kasimple. Yan yung pinakasimple. Drug in, drug out. Okay? Yan ang example ng compartmentally based model. Gets po? Ito, isang compartment lang. Pero pwede nating padamihin. Padamihin ko. Ito, stomach. Or GI. Ito, blood. So, drug, mag-administer ka, papasok sa intestinal tract. Pagkatapos sa intestinal tract, papasok sa blood. After ng blood, ilalabas ng katawan. Oh, how many compartments are there? 2. And if we want to make it more compartments, we absolutely can. Sa dami ng compartments mo, mas accurate yung model mo. Pwede kong ilagay dito ang liver, ang kidneys, ang target organs, na sila ay lahat ay interconnected. That is the beauty of our compartmentally based model. Our drug enters one compartment and moves to another. Okay? Naintindihan po ang compartment models? Okay. The most common compartmentally based model is the mammillary model. In the mammillary model, it assumes interconnections. And kapag dikit-dikit sila, at alam mo yung kinetic constants, you can easily predict how much drug is present at a single compartment. Example, this one. So yung pinakauna, nag-IV injection ka, diretso sa dugo, ilalabas lang ng katawan.
Pangalawa, may na-absorb na gamot, may ipon sa unang compartment, ilalabas. Pagbaba, pag-complicated. Ito, 2-compartment model IV injection. Nagbigay ka ng gamot sa dugo. Yung dugo, pupunta sa organ. Yung organ, babalik sa dugo. Yung dugo, ilalabas. So, parang ang nangyayari, gumaganon. Dugo, organ, organ, dugo, dugo, labas. Ito, pwede ba? 2-compartment model, open model with first-order absorption. May na-absorb, may na lumalabas. May na-absorb, may pumupuntang organ. May organ, pabalik bago lumalabas. So, lahat ay lumalabas din eventually. Pwedeng diretsyo, pwedeng pupunta dito, babalik, gano'n. Okay. So, yan po ang ating iba't ibang models. Hindi naman po kayo magkakalculate ng ganyan kakomplikado. Pinapakita ko lang sa inyo, if you ever want to know how much drug is in a specific organ, depende na lang sa inyong modeling. Ito naman, quaternary model. The quaternary model is another type of compartmental-based model para siyang trend, chuchu. Okay, sunod-sunod po siya. Kumbaga, ang sinasabi ay papasok, lilipat, 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 babalik, babalik. It is like a component of a train. In our case, the most accurate one for us now is the mammillary model. It assumes that the blood is the central compartment na nakakapunta kahit saan at lahat ng gamot pwedeng bumalik sa kanya. Okay? Lastly, we have our physiologically based models. These are also known as blood flow or perfusion models. These are based on actual anatomic data. These are much more complicated than our mammillary models. And these are good ways to determine kinetics of a drug. However, masyadong madaming data ang kailangan niya. Hindi po practical na gamitin ito for clinical settings. For experimental lang. Pero for clinical, okay na po ang compartmental models. Ito yung example ng isang physiologic model. Bago ka pa makarating sa venous blood, ang dami nang pupuntahan. Okay? So, again, paulit-ulit kasi walang tumatama sa aking tanong. Kapag nasa research setting at maraming available na data, go for physiologic. Yung ma-produce mo sa physiologic, pharmacokinetic parameters. Yung pharmacokinetic parameters, ginagamit sa clinical. Ang gamit na model sa clinical ay compartmental or mammillary or empirical. Pare-pareho yan eh. Empirical, compartmental, at saka mammillary. Okay? Babalik? Wala. Okay, so let's summarize. Ikaw, Sagire, Miss Pernes. Anong pinaka-best sample natin for general use of determining drug concentrations? Plasma. Bakit plasma? It reflects the whole body. Why does it reflect the whole body? It flows across all parts of the body equally. It's in dynamic equilibrium. Anong nakikita natin sa urine?
Metabolites. What does the metabolite say? Anong meron sa ano? Kung na-take yung drug. Be more accurate. Kung nakapasok sa katawan. Okay. Kapag nakita natin ang whole drug sa feces, what does it tell us about the drug? Incompletely absorbed. Bakit tayo kumukuha ng gamot sa biopsy? Anong purpose? Para po makita if nasa organ talaga yun. Para makita if yung gamot ay nasa organ talaga. Okay. Anong gamit ng saliva? Anong pwede mo lang magamit sa saliva? Ano? Pwede ba siya for accurate comparisons? Dahil ano? It's only used for approximate concentrations. Hindi siya pwede. Okay? In terms of models, our models, we have two general types of models. We have our physiologic and we have our empirical. Alin ang mas accurate? Alin ang mas practical? Empirical. Ang compartmental at ang compartmental ay saan nagbibilong? Sa empirical. Examples of compartmental methods? Mammillary at saka quaternary. Alin yung may central compartment? Mammillary. Ano yung central compartment na yon? Blood. Kasi doon magbumula, doon babalik. Sa quaternary, dire-diretso lang po sila. Okay po? Okay, that concludes our lecture. Tomorrow, you have 2 quizzes. Okay? Hindi na po yung PowerPoint.